BBM, Tambi, wala nang lusot sa bagong lumabas na ebidensya. Meron pong bagong ebidensya. Kalalabas lang. Pag-uusapan po natin. Dito wala na talagang lusot yung dalawang magpinsan. Ewan ko na lang kung talagang mahinang klase ang ating ombudsman. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Gusto ko tong bigyan ng komentaryo dahil ito, malupit ito. Talagang dito, magkakaalaman kung sino talaga yung naghahanap ng hustisya o naghahanap lang ng butas para makalusot. Napaka-importante nito. Mamaya natin pag-usapan yung di umano malapit nang mamatay si Bongbong Marcos. Naku, wag naman sana. Wag naman sana. Kung ano ang nadiskubre sa Farm to Market Road, overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Pambira, overpriced. Farm to Market Road. Yung Farm to Market Road, kalsadang pipitsugin lang yan. Minsan, one lane lang yun. Nagtatabihan kayo. Nakakikita nyo yan sa probinsya. 10 billion ang overpriced. Overpriced pa lang yun. Wala pa dun yung presyo nung daan, nung kalsada. Ibig sabihin yung 10.3 na yon na billion, ilan yung sa inyo dyan, mga taxpayers, napunta lang yan sa bulsa ng mga magnanakaw. At saan itong mga magnanakaw na ito? Ang 10.3 billion overpriced pa lang yan. So hindi pa yan ang base price. Hindi, lagpas ng 10.3. Mga walo. Ito ang pwede mong ilagay sa maleta, Jen. Yung 10 billion, ipang maleta na yan. Grabe, kailan kaya ako makakakita ng 10.3, no? Uy, naku, malupit. Ito, pag-usapan. Maleta mo na ito, overpriced Ayan, no? At na-discover ito, alam mo kung saan? Saan yan? Yung mga farm to market road na ito na nung tingnan ay hindi rin pala nagagawa pa. Kulang. So hindi nagagawa. Kung merong ghost projects sa baha, meron din ghost projects sa kalsada. Naku. Kulang? Matatagpuan daw ito. Ang tinignan dito yung 2024 national budget 2024. 2024. 2024 yung nakawan sa kalsada Hindi 2016, hindi 2017, hindi panahon ng Duterte, panahon ni Bongbong Marcos. Saan yan? Last year lang yan. Okay. Magugulat ka kung nasaan ito. Nasaan yan? Sa Tacloban City. Nakaw, Tacloban City. Nakaw, Tacloban City. Taga saan ka? Taga saan ka? Tambi. Tut, 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 tut. Nako, dali. Saan pang lugar? Teka. Tacloban City? Tacloban City! No. Totoo? Baka naman, baka lang dinadamay nyo na naman si dating Speaker Martin Romualdez yan, Hindi naman binanggit yung pangalan niya rito. Tacloban City lang nakalagay. Ganon? At sasabihin yan, parang yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Wala akong alam dyan. Isipin mo, di ba? Lagi sinasabi yan ni Bongbong Marcos, inosente siya, pero yung anak niya nasa Congress. Ganyan sasabihin niyan. Wala akong alam dyan. Pero sa nangyari na ikaw ay House Speaker, tapos yung corruption nangyari dyan sa Tacloban. Nako. Camarines Sur. Nako, Bicol. Bicol na naman. Nako, Bicol. Sinasabi na yan. Kasi kinikwento na yan lagi sa amin ni Master Judea. Ang sakit sa ulo yan dahil taga Bicol yun. Parati yung nauwi ron. Hindi ko alam kung sinong inuwian nun doon. Pero basta lagi nagpupunta ng Bicol yun. Kasi yun nga, hometown niya yan. Naku, grabe talaga daw ang kalokohan dyan. Saldi, taga saan ka? Tandem kayo Yung top 10 list of extremely overpriced galing sa lugar mo, Tambi? Tama ba ako? Sa lugar mo, Saldi. Pangatlo, Bulacan. Bulacan na naman. Pambira nangyayari dyan sa Bulacan. Ayoko na dyan. Mas maganda rito sa South. Talaga naman Eastern Samar. Daraga, Albay. So, ito ay Tacloban City, Bicol, Bulacan. Kasi itong farm to market. Andiyan talaga yung mga magnanakaw. Pambihira. Andiyan kaya Ilocos Norte? Nako. Market Road na son. Maliliit lang naman ang budget dito Kasi ito yung minsan nga one lane lang ito. Minsan nga yung dalawang kalsada lang Ang tawag doon yung parang pathway lang na magkatabi. Yeah. Parang kasya lang yung isang isa lang, one way. Pag nagkasalubong kayo, tatabi na yung isa
Di ba? Oh. Para madaan Kaya mura lang yan, mura lang. lang talaga. Pero usually mga 1 kilometro, 2 kilometro. Diyan ba siya nakalagay dyan? Ilang kilometro? Meron to number 1, 6.7 kilometers. Iba yung haba? Maliliit pero madami. At lumalabas Mahaba. Yung farm to market road sa 6.7, matindi, kakaiba yan. pa dyan. Halimbawa, ang benchmark ay 15,000 pesos. Ibig sabihin, yun lang dapat ang presyo, doon lang iikot. Yung 15,000 pesos, in-overprice ng Hulaan ninyo. Dapat daw ang benchmark, halimbawa, ang benchmark daw ay 15,000 pesos per meter. Hulaan ninyo kung magkano. Lagay nyo dyan sa comment section per meter. More or less, nasa 3 feet yung 1 meter. So, sa 1 meter, dapat 15,000 lang. So, naiisip ko, kung magnanakaw ka, usually daw nangyayari before, 10%, 20% lang. So, imbis na 15,000, gagawin mo lang 18,000. Para yung 3,000, kupit na ng mga magnanakaw. O kaya, kung garapal ka, yung 15,000, gawin mong halos doble. Halimbawa ay 20,000. Ayan, garapal ka na yan. O 25,000. Pero hulaan nyo kung magkano ang presyo na nilalagay nila dyan per meter. Wala mo kung magkano. Wala nyo. 15,000. Siguro ginawa na lang 20. At 5,000. Okay, 20. Dinoble, ginawa 30. 30. Malaki na. 30, malaki yun. Isipin mo, 15,000 mapupunta sa kalsada, 15,000 sa bulsa mo, pampababae ng mga lintik na mga buhaya dyan. Ay, nako, kilala namin kayo mga mahihilig sa babae dyan. Yung mga babae naman, na mga congressman na mga magnanakaw na dapat din daw imbestigahan, mahilig sa bag. Nako, ganun lang yung paglalaki, mahilig sa babae, yung babae mahilig sa bag. Ano kaya meron doon? Dapat daw si Kimbo. Imbestigahan daw din yan. Maraming nagsasabi. Pero tingnan natin kung mapupunta tayo kay Kimbo. 100% na yun. Ako lang 20 lang. 20 siguro. Nagsakayon ba kayo na dapat maimbestigahan din si Kimbo? 5,000 ang dinagdag. Mula sa 15,000, ito'y overpriced ng 348,000 per meter. Ako, grabe. Mula 15,000 ginawang 348,000. Hindi na swapang yan. Damonyo na yan. Yan ang tinatawag naming damonyo. Sagad-sagad na yan. Bihira ka. 1 metro ng kalsada, sisingilin mo ng 348,000. Saan ka ba nagpakabit sa BGC? Nagpapagawa ka ba ng lobby ng isang hotel? Pambihira. Naku. Pambihira. Ito seriously mga kababayan. Ganyan na po kagrabe ngayon. Kaya lagi nating pinauulit-ulit, matindi po ang pera nila. Ililigaw nila yan sa Duterte, ililigaw nila yan kung saan-saan. Diba? Yan po ang issue dito, nakakainis kung bakit gustong iligaw ng mga lintik na yan doon sa mga buitre, sa mga barya-barya, and yet ganito ang nakawan. Huwag po nating kakalimutan, pakipaalala po sa bawat isa. Ito ay hindi pa ghost projects ng baha. Imaginein mo, kumita ka na ng bilyon dahil sa baha. Hindi ka pa nakakontentong animal ka. Anong klase kung kaluluwa meron ka? Aanhin mo yung ganyang karaming pera, kalaki mo, baka bukas ma-stroke ka, wag naman sana. Ang ibig lang natin sabihin, aanhin mo naman yung ganong kadaming pera, ang mura-mura ng buhay sa Pilipinas. 50 million lang sa bangko mo, hayahay na buhay mo Di ba? Ganyan na po sila kakapal. Nakita nyo kung gaano kalaki yung kinukurakot. Kalsada lang. Farm to market na kalsada, simpleng kalsada yan. Hindi po yung kalsada ng expressway na talagang pulidong-pulido, makakapal, mahaba. Hindi po yan hindi yan daan sa BGC na magaganda ang sewage system. Tapos, bukod pa yan sa ghost projects ng flood control. At hindi pa yan. Marami pang iba. Lintik tong mga ito, no? Ganyan po pahirap. Tapos, ang gusto nyong imbestigahan, Duterte. Talaga namang ginagago na ito ang mga Pilipino. Kaya ako, wala akong kabilib-bilib dyan sa mga dilawang ipokrito na yan. Dahil sa galit nyo, personal na galit nyo sa Duterte, and I even know some vloggers dyan. Dahil dyan kayo kumikita. Pipikit yung mata nyo sa mga ganitong klaseng nakawan. Anong klaseng paninindigan meron kayo? Sa
sa kalsada. Bawat isang haba ng ruler. Oo. Overpriced lang. Ilang, 3 feet pala ang 1 meter, no? Isang metro. Ang isang metro, mga 3 feet. Ang presyo, magkano? Dapat 15,000 benchmark. Oo. Mahalaga. Pero sila, ginawa nilang, Lagpas ng 348,000 bay, per meter. abay, ang tawag ng bata dyan, animal. Kaya siguro. Hindi ko na nga malaman itatawag ko. Parang, pag tinawag mo silang animal, parang wala nang hustisya dun eh. I mean, they are worse than animals. Kasi yung animal, marunong pang magmahal yan sa kapwa nilang animal. Itong mga taon to, wala talagang pagmamahal sa kapwa-tao. Isipin nyo kung gaano kadami pala pera ng taong bayan. Alam mo yung pera natin? Ako naniniwala, kung hindi kinukurakot yan, dapat meron na tayong tulay simula sa pinakadulo sa norte hanggang sa south. Malaking maitutulong yan pagka magkakaroon ka ng tulay. Kasi putol-putol po yung islands natin eh. Ang laki maitutulong yan sa ekonomiya natin. And yet, hindi ko alam ano ba talaga ang purpose. Bakit pinanganak yung apelyidong Marcos Romualdez sa Pilipinas? Hindi ko makitaan. Pakinggan nga natin, sino ba ang nagsalita rito, ha? Kung paano nila ito natingnan. Abot pa naman. Sige, yun lang sinabi. Yung nagsabi noon, sino yun? Kasi tinitignan namin yung ibang mga gawa. Like in 2024, ito, flash slide 22. Tinignan namin yung mga projects in different areas. And that tilinista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Like for example, concreting of Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. Per meter. Concreting of Barangay Lagyo in Camarines Sur, 263 per meter. Alam mo, nakakainis to. Ha? Ito obvious na. Katahan mo na lang talaga pagka itanggi mo pa ito. Pero syempre, itatanggin yan ni Tanbi. Of course, karapatan niya yun. Alam ka namang umamin yan eh. Hindi mo kaya mangurakot ng ganyan kung ikaw ay may konsensya. So itatanggi niya yan. Ang tanong dito sila Boying. Di ba? Iimbestigahan nyo pa ba yan? O formally pa rin iimbestigahan nyo? Iimbestigahan nyo ba yan, Boying? O iimbestigahan nyo sila Cheese? Yung ganun ba, iimbestigahan nyo pa rin si Duterte pero ganito na ang problema ng Pilipinas? Diyan natin malalaman ang tayo ng ating ombudsman. Diyan mo malalaman ang tayo ng mga dilaw. Concreting of Barangay Ubihan, saan ba ito? Maykawayan City, 193,000 per meter. So, hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced. Aimee, tatawa-tawa ka pa dyan, Aimee. Sa kabila na nangyayari ngayon, maraming salamat, tumutulong ka. Seriously, nakakatulog to si Aimee ngayon. But Aimee, kailan mo papanawagan na mag-resign yung kapatid mo? Kung ikaw ay talagang para sa taong bayan, mag-serve ka sa taong bayan. Kung ikaw ay para sa kapatid mo, edi mag-serve ka na lang sa kapatid mo. Kasi, okay, maganda yung ginagawa ni Aimee Marcos. Wala tayong masasabi doon. I agree. Nakakatulong siya. Pero it's not enough. Kitang-kita mo na Aimee. Hindi mo matawag ng... Alam ko kapatid mo siya. Pero bilang senador, unahin mo trabaho mo kaysa sa kapatiran. Diba? Kita mo nangyari, ba't hindi ka manawagan ng resign? Secretary. Based on sa nakikita ko na Kasi alam niyo kung bakit sabi ko wala nang lusot dito si Bongbong Marcos. Hindi ito matatanggi ni ni Tambi. Nangyari sa termino niya eh. Whether kumita si Tambi ay si Bongbong Marcos dyan or hindi niya pwede ipagkaila. Responsibilidad niya yan. Bakit nangyaring ganyang katagal? Tapos may anak ka ron sa Congress. Tapos ganyang katindi, ang laki. Diba? It took you 3 years. Kung hindi bumaho yan at hindi umalingasaw, hindi ka pa mag-iingay. Kita nyo, Mr. Chair, medyo shocking. But I guess... Tingnan po natin tong next, ha? Kaya naman, naniniwala ako sa sinasabi nito ni si Magalong. Actually, ilang beses ko nang sinabi yan dito sa aking vlog. Doon sa matagal na nakasubaybay sa akin, at the get-go, sinabi ko ito. Anong sabi ni Magalong? Sa tingin ko, mismong si Speaker Romualdez ayaw umuwi si Saldico. Kasi otherwise, siya lang makakapag-implicate sa kanya kung paano yung sistema na ginawa nilang dalawa. Yun eh. Delikado to. Kaya nga sabi ko, hindi to pa uuwiin si Saldico. Tama, I agree with Magalong. Dahil ang magtuturo talaga rito
Ang magko-connect kay Tambi ay si Saldi. Siya ang gumagawa ng trabaho ni Tambi. Siyempre, hindi naman haharap yan si Tambi eh. O, itatanggi lang ng itatanggi ni Tambi yan. Pero ang connection niyan talaga na kay Saldi ko. Kaya hindi to pa uuwiin. Ako, duda pa nga ako kahit umuwi to, baka yariin to eh. Hindi ko sinasabing si Tambi ha. Pero dahil sa daming alam ni Saldi ko, baka yariin to. Pero ayaw na nilang umabot dyan. Kaya kita mo, ayaw cancelin yung passport. Ang bagal nilang gumalaw. Hinahayaan siya, sige. Alam mo yung pulis sa pelikula, darating tapos na. Parang ganon. Sige, umikot ka muna. Ha? Pumunta ka kung saan ka hindi mahuhuli. Punta ka na muna dyan, relax ka lang. Total, marami kang pera. Bumili ka ng mga babae. Bumili ka ng mga eroplano. O, sakyan mo kahit hindi mapalipad. Diba? Ganyan. O. Isipin mo, ang dami mong bahay dito, hindi ka makauwi eh. Anyway, galing sa nakaw eh. Pero yan yun. Yan ang kalagayan ngayon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman